Alam nyo ba na ang Shadow Clone Jutsu ay ginawa o inimbento ng second Hokage na si Tobirama Senju? At kung titignan nating mabuti ay napakahina at napakasimple lamang ng jutsu na ito kung ikukumpara natin sa ibang mga jutsu na ginagamit ng ibang mga ninja. Madami din ang nagsasabi na wala namang kwenta ang Shadow Clone pagdating sa pakikipaglaban. Dahil nga kahit isang tira lang ng kalaban ay talo na at wala nang bisa ang isang Shadow Clone. Pero alam nyo ba guys na ang Shadow Clone Jutsu ay pinagbabawal na teknik o isang forbidden jutsu? Dahil ang Shadow Clone Jutsu ay hindi basta-bastang teknik na ipe-perform lamang ng isang ninja. Dahil para ma-perform ang Shadow Clone Jutsu ay kailangan magtaglay ng sapat na chakra ang user para ma-perform ang Shadow Clone Jutsu. Dahil kapag gumawa ng isang Shadow Clone ang ninja o ang isang shinobi ay mahahati rin sa dalawa ang chakra nito. At kapag dalawang Shadow Clone naman ang ginawa ng isang user, ang chakra ng user ay mahahati naman sa tatlong parts. Kaya kapag ang isang ninja ay gumamit ng Shadow Clone tapos wala siyang sapat na chakra ay talagang manghihina talaga siya. Kaya para ma-handle ang ganitong klaseng technique, ang isang shinobi ay nasa at least Jonin level. At sa paggawa naman ng multi-Shadow Clone, kagaya na lang ng ginagawa ng bida na si Naruto, na kung saan itong ang si Naruto ay halos nakakagawa ng nasa higit 100 Shadow Clone. At kung nasa 100 nga na Shadow Clone ang ginagawa ni Naruto ay syempre mahahati rin sa 100 parts ang chakra nito. At halos walang shinobi guys ang nagtatangkang gumawa niyan dahil pwede silang mamatay sa panghihina. At yan naman ang naging dahilan guys kaya tinawag na forbidden jutsu ang Shadow Clone Jutsu. Bukod sa pwedeng gamitin ang Shadow Clone Jutsu sa pakikipaglaban, ay napakabisa rin ng Shadow Clone pagdating sa intelligence gathering. Dahil kahit Shadow Clone lang ay pwedeng gamitin ng user para mangalap ng information laban sa kanyang mga kalaban. At ang kagandahan pa nito guys ay hindi na mailalagay sa panganib ang buhay ng user dahil kahit Shadow Clone lang ay pwede niyang gamitin sa ganitong mga sitwasyon. Kaya hindi basta-bastang teknik ang Shadow Clone dahil ganito nga ka-useful guys ang Shadow Clone Jutsu. At ang kagandahan pa nito ay hindi malalaman ng mga kalaban kung sino nga ba ang tunay na shinobi at kung sino nga ba ang Shadow Clone lamang. Dahil tanging may mga Rinnegan lamang ang pwedeng makakita kung sino nga ba ang isang shinobi at kung sino ang isang Shadow Clone. At kung tatanungin nyo naman kung bakit napakadali lang para kay Naruto na gumawa ng napakadaming Shadow Clone, samantalang forbidden jutsu naman pala ang Shadow Clone Jutsu. Yun ay dahil kay Kurama or sa Tailed Beast na nasa loob ng katawan ni Naruto. Dahil si Kurama or ang Tailed Beast na nasa loob ng katawan ni Naruto ang siyang nagbibigay kay Naruto ng napakalaking amount ng chakra sa kanyang katawan. Kaya ganun na lang kadali para kay Naruto na gumawa ng napakadaming Shadow Clone. At ang kagandahan pa nito guys ay kahit napakadaming Shadow Clone ang ginagawa nitong si Naruto ay hindi talaga siya nanghihina dahil napakalaki talaga ng amount ng chakra ang nasa loob ng kanyang katawan. At huwag din nating kakalimutan na itong si Naruto ay isang Uzumaki at ang isang Uzumaki ay nagtataglay ng isang malakas na life force. So hanggang dito na lang muna guys, pero bago matapos ang video na to ay paki-like and follow naman ako para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko tungkol sa Naruto na kagaya nito. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. See you in my next video and Jebong TV is signing out. Peace.